yan. Isa akong certified online seller. Paano nga ba ako nagsimula sa online selling? So ganito, balikan muna natin kung paano nga ba ako nagsimulang maging raketera. 10 years old pa lang ako, rumarakit na ako sa palengke. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako magbenta. Mapakantin, meat shop, o kahit nga snowball o manggang hilaw na may alamang, ibibenta ko yan eh. Lahat na ata ng pwedeng maibenta, ibinenta ko na. Extra income ba? So ayun, nakapagtapos ako sa pag-aaral at nagkaroon naman ako ng maayos na trabaho. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan para makapagbenta ng mga pagkain at kahit anong items. Passion ko talaga siguro ang pagbebenta ng kung ano-ano. Then noong 2012, nakilala ko yung husband ko. After a year, we got married. And nagkaroon na rin kami ng mga anak. Pareho naman kami may trabaho that time. Pero bakit parang kulang pa rin yung income namin? Dahil na din siguro sa dami ng bills na kailangan naming bayaran. Ang dami rin namin pinasok na business. Andyan yung pagtatayo ng stalls for fries and drinks, paglalagay ng ukayan, stall for shakes, ultimo yung pagbebenta ng beauty products, pinasok na rin namin. Kaya lang, hindi pala talaga ganun kadali. So naisip kong mag-online selling. So sa simula, pipicturan ko muna yung mga items na ibebenta ko. And then after nun, mag-i-edit ako, and then ipopost ko na sa Facebook. Noong una, kayang-kaya pa ng powers ko kahit mag-isa lang ako. Pero nung tumagal na, grabe, halos mabaliw ako sa pagsagot ng mga inquiries ng mga customers ko. Halos hindi ko na nga mapitawan yung cellphone ko eh. Tapos andyan pa yung shipping ng products. O diba, seller ka na, kargadora ka pa. Pero ang pinakamasaklap sa lahat ay yung nawala na ako ng oras para sa mister ko at sa mga anak namin. Until one day, nakilala ko ang seller.ph. OMG! Dahil sa mobile app na ito, gumaan ang buhay ko bilang isang online seller. Biruin mo, gamit lang ang smartphone ko, nakagawa na ako ng sarili kong website kung saan doon na nagpe-place ng orders ang mga customers ko. Doon ko na rin minamanage yung stocks at inventory ko. Pati na rin lahat ng pumapasok ng mga orders, detalyado. Kung dati, kailangan ko pang mag-live selling para dumami ang benta ko. Kay haluin mabuti. Pero ngayon, kahit natutulog ako, bumibenta ako. Gamit lang ang sarili kong website na gawa sa seller.ph. Gumaan talaga ang buhay ko at nagkaroon na mas maraming oras para sa pamilya ko. Thank you talaga sa seller.ph. Kaya, para sa mga kagaya kong raketera, this is it mga meses. Download na! Welcome po sa programang Istorya ng Tagumpay. Sa programang ito, mapapanood natin ang iba't ibang istorya ng buhay ng mga taong naging matagumpay sa larangang kanilang ginagalawan. Mga istoryang kapupulutan ng aral, pag-asa, inspirasyon at determinasyon na abutin ang ating mga pangarap. A recipient of Quezon Medalya ng Karangalan, isang pinakaprestigyosong parangal na iginagawad sa isang anak ng lalawigan ng Quezon. Dahil sa kakaibang estilo ng kanyang mga likha, siya ay naging isang tanyag na artist. Hindi lamang sa lalawigan ng Quezon, nakilala din ang kanyang mga likha maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kinilala siya at naitampok sa mga naglalakihang network, magazines, newspapers, at maging sa social media. Sa araw na ito, up close and personal nating kikilalanin ang taong pumailan lang ang pangalan sa mundo ng pottery. Walang iba kundi si Augusto Hugo Lucido Bigyan na nagmula sa Barangay Lusacan, Chaong, Quezon.
Magandang araw pong muli para sa ating kasunod na episode ng Istorya ng Tagumpay. Nandito po tayo sa bayan ng Tiaong, Quezon. Maswerte po kaming makakapanayam ngayong araw na ito ni kasama Jenny. At ako po si Mitch dito po sa bahay ni Mr. Augusto Ugo Bigyan, isa pong pottery maker dito po sa Tiaong, Quezon. Worldwide na po siyang kilala pero kami po ay napakaswerte dahil kasama namin po ang pinakamagaling na artist pagdating po sa pottery. Magandang araw po, Sir Ugo. Magandang umaga po. Magandang araw. Sir Ugo, pag-usapan natin ang buhay mo. Paano nagsimula? Sino ba si Ugo Bigyan? Well, si Ugo Bigyan nung araw ay si Oji. My full name is Augusto Lucido Bigyan. So, as an accountant, nag-graduate ako sa Luzonian University noong 1983-84 as an accounting major. Yes. And then I worked for a few days in a bank sa PCI Bank, and then ang palayo sa akin nun ay OG. But then, nung naka-experience ako ng trabaho sa Manila, since ako isang probinsyano, alam mo yun yung adjustment. So, parang hindi ko na-enjoy o hindi ko nagustuhan. So, what I did, balik ako sa probinsya, nag-isip ako ng isang produkto na pwedeng pagkakitaan. At yan ay yung bricks. So, nag-start ako ng bricks in 1984 hanggang 87. And then, at 1987, nag-start na ako magawa ng pottery. Because I was influenced by Jaime de Guzman and Andy Guzman of Candelaria, Quezon. Sila yung potter artist na napadpad sa Quezon Province na nag-introduce ng pottery sa atin dito. Nasaan na po si Jaime de Guzman? Si Jaime de Guzman, nasa Candelaria. Doon pa rin siya. Siguro makakapagpinta pa siya. Wala tayong balita. Si Ann naman, nasa Amerika, kasama ng kanyang mga anak. Yun po ang buhay niya ngayon. So yun ang buhay ko, mamalengke, dahil ako may restaurant at paggawa ng pottery, most of the time. Doon naikot yung buhay. Doon naikot ang mundo ko. Nung nakatapos po kayo ng college, accountancy, inisip niyo na po ba ito na magiging ganito to sa future? Hindi. Nung ako'y nakatapos ng accountancy, nung ako'y nag-apply sa Manila, sa Makati, ako'y naka-long sleeves, naka-tie, naka-leather shoes, naka-formal pants. Ang panaginip ko nung araw ay maging isang teller, maging isang, after 20 years, maging isang manager ng isang branch ng bangko. Yun ang mga ambisyon at saka mga panaginip na nasa akin. Pero nung na-experience ko yung buhay sa bangko, since lumaki ako sa bukid, parang hindi akma sa aking personalidad kung bakit ba yun ang aking kinuhang kurso. Sana nag-agriculture na lang ako. O kaya po fine arts, diba? Since kagaya ko ng may-ari ng Samkara, si Agnes, si Luna, pareho kaming coconut scholar. So, since coconut farmer ang parents ko, ako na kuhang isang coconut scholar since the choices of courses na pwede mong piliin. Although pwede kang mag-aral sa Manila, Ateneo, or whatever, pinili kong mag-aral sa probinsya, sa Luzonia. Para madali makatapos, makapaghanap buhay agad, at nandun yung mga kabarkada ko. Saka malapit lang. Malapit lang, oo. So yun, ang nangyari. Ganun pala siya, ano. Si Tita Agnes parang din, may banker din natin. Yung start po nitong business ninyo, dito po ba talaga kayo nakatira sa lugar na to? Dito kami nakatira. Noong araw, ang negosyo ng magulang ko ay rice mill. Kami yung may malaking rice mill dito sa Barangay Lusakan at sa amin nagpapagiling yung may mga tubigan. And then ang aking ina ay isang mananahi. Ang aking ina ay gumagawa ng mga wedding gowns, mga ganun. So lumaki ako na
yun, kita ko sila na busy sa paghahanap buhay at nasa bahay. So, nung ako yung nag-isip ng hanap buhay, sa bahay din ako nagsimula. So, katabi ng bahay mo, pagising mo, hanap buhay na yan. So, di ka nalalayo, di ka naalis. Kinalakihan mo yung buhay, probinsya, na naroon na rin yung hanap buhay mo sa tabi ng bahay mo. Kahit nasubukan niya yung buhay sa Manila, yeah. Mas ginusto pa rin niya yung probinsya. Probinsya. That's why hindi ako ibang isip. Bumalik agad ako dito para makagawa ng pottery, ng bricks. Nag-aral pa po kayo ng pottery making? No. I'm a self-taught potter. So, during that time, ang ginagawa ko, pupunta ako sa mga bookstore, to mention National Bookstore. So, you can find there ang mamahal ng mga pottery books. So, I was able to buy few, but most of the time, pumunta ako dyan. Hindi ako nagbabasa. Parang nangungodi ko. Kasi I can't afford to buy those. Yun nga, pabasa-basas, babalik-balik kinabukasan. Pupunta na naman ako. Wala pa naman ng cellphone, wala pang internet. Hindi mo picturean. Sa internet, ngayon, limited pa rin pwede kang mag-search ng anything. You can get recipe ng clay, recipe ng glazes, so, in any form. So, kung nung araw may ganyan na, so hindi ako mahirapan. But since yun na nangyari, mas na-develop ko ng maayos, step by step, yung paggawa ng pottery. So, hindi ako nag-aral ng pottery. I'm a self-taught potter. Parang mahirap po kasi yun ba sa tuturuan mo yung sarili mo. Hindi po ganun kadali kasi unang-una hinuhulba po sa kamay. Nakikita ko yan, gumuguho talaga siya, Jenny. Hindi siya ganun kadali. At the same time, yung paa mo nagana din po, di po ba? Yeah. Yun. Siguro po, nandun po yung talent niya. Well, yung determinasyon kasi, I believe in that. And then, if you're happy sa ginagawa mo, sa gusto mong gawin, at interesado kang gawin, ang gusto mong gawin, you can do everything. Kumbaga, it's a matter of initiating yourself. Kung paano mo iaano sa sarili mo. That time nung ako nagsimula, crisis. So, you don't know kung anong future mo. So, hindi ko tinignan ko yung future. At tinignan ko yung magagawa ko on that time. Kasi eventually, ang sa paniwala ko, pag meron ka ng nagawa, dire-diretso. Kailangan simulan mo. Simulan mo talaga. Kayo po ay napaka-sikat talaga sa larangan ng pottery. Sir Ugo, ano yung pagkakaiba ng inyong pottery, ng inyong obra, kesa dun sa ibang mga nagagawa ng pottery making? Well, siguro may kakaibang karakter o akong nailagay sa aking mga likha. Siguro yung aking self-expression sa aking environment. Kasi I love to go to the river, rice field, beaches, traveling all over. So I got some influence or inspiration from there na siguro nai-infuse ko or naiilagay ko dun sa aking pottery, sa colors, sa shapes, sa forms, and then I gather different things like roots, vines, bamboo, twigs that I incorporate in my pieces. So, hindi siya plain. So, siguro yun ang medyo pagkakaiba. And then, some of my glazes are not glossy. Matte. Kumbaga, most of our clients, they like matte items. Sir Ugo, napansin dun sa mga ginagawa nyo mga paso. Mga paso. Hindi siya pare-pareho. Hindi siya magkakamukha. Sinadya ba or... Hindi sinadya since ang aming paggagawa ay sa wheel. So, saka likhang kamay, gawang kamay. So, kahit gumawa ka ng 100 tasa, hindi sila
Hindi sila magkakapareho. Same shapes. And then yung perfection, so it's acceptable to people who knows pottery na medyo niwi, hindi perfect, yung trimming, hindi minolde. So, inisa-isa. Ibig sabihin, ganun siya. Tinamay. Pero ang ganda ng kinalabasan. Nung art kasi. Tapos yun nga, parang kasama yung puso mo sa paggagawa. Yan. Tama Sir Ugo, yan. ibig sabihin, pag hindi perfect yung gawa mo, parang inahalin tulad mo ba yan sa isang buhay ng tao na hindi perfect? Yeah. Wala namang May hugot. Walang perfectong tao. Ganun siya. Kaya nga nung ako ipiniture sa isang program, it's sa Local Legends, yung ABS-CBN pa, talagang they spend days here para makagawa ng isang documentary and I'm so happy ako napili nila. Ipiniliwanag ko sa kanila na ang bawat perfectong ginagawa ko, dinideform ko pa. Kasi nasasawa ako sa perfecto, kumbaga binibigyan ko ng karakter. Yung isang shape, yung isang form para maging kakaiba. Parang tao. Diba marami tayong mga experiences, kumbaga nahuhubog ang ating buhay. Kakaiba-iba na i-express natin sa ating sarili kung sino tayo dahil sa ating mga experience. My personal question is, married po ba si? Single po ako. Single po. In ano po? Tatanong mo ko ba? Choice or what? Anong age niya po ngayon? 57. Kasi nung interview siya nung 50 na lang. So 5 years ago 5 na pala years, 57 57 ka na po. It's a choice. Alam na natin yan. Enjoying your Yeah, I'm enjoying your my singlehood. Well, yun naman choice natin ay talagang no matter what, basta alam natin yung ginagawa na masaya tayo. Masaya tayo. Masaya. At masaya-masaya mga pamangkin mo na tatlong po. Diba? Tsaka mga apo pala. Yan. Yung mga nakita kami last na, nung unang punta namin, para may mga dito, mga binata. Ayan. Baka sila po yun. Mga pamangkin. Ayan. Mga may anak na sila May ngayon. mga anak na sila. Pero teka, hindi lang pala pottery ang talent ni Sir Ugo. May talent din pala siya sa pagluluto. Kaya dadako tayo sa usapang garden and restaurant ni Ugo Bigyan. Ang lahat ng yan, ating aalamin sa aming pagbabalik. Please stay tuned dito lamang po sa aming programang Istorya ng Tagumpay. Experience the luxury, fashion, and style. Brands that came from the illustrious and elite. World's most luxury fashion houses that offers unique craftsmen and unrivaled quality. Nagbabalik po ang programang Istorya ng Tagumpay. Kasama pa din po natin ang bida sa araw na ito, si Mr. Ugo Bigyan. So afterwards niya na, Sir Ugo,
ito lang yung dati namin nakikita, wala pa yung restaurant. So, paano naman nabuo yung iyong idea na talaga namang perfect para sa akin, yung idea po ninyo itong bed and breakfast? Sa travel naman. So, I travel almost all over Asia, Europe. So, nakita ko yung mga possibility like in Rome, in Spain, yung mga bed and breakfast, yung mga cozy restaurants. So, inspired yung aking unang restaurant when I went to Bali. So, nung dinevelop ko to, parang medyo Balinese. But since, ang Balinese architecture, may mga carvings sa ceiling, ginawa ko yung Filipino. It's all bamboo and anahaw. And then since gumagawa ako ng bricks, in-incorporate ko yung bricks. So naka-create ako ng architectural design combining bricks and natural materials. And then, inspired naman yung aking cafe when I went to Iran. There's a place there, Abiane. It's a terracotta town. So yun ang ginawa ko. So, inspiration. Sa ibang lugar. Yeah, and then I work in Vietnam. I was an art consultant sa in Binh Long for terracotta production. I stayed there and then pag weekend, yulo ako sa kitchen. So, that's why nagkaroon ako ng idea na magtayo ng restaurant. Nung buhay pa yung mother ko, kami lalo nagluluto. But then, nung namatay siya, ako na nag-create ng set menu. Then, 2001, nag-open na kami sa public restaurant. Yung restaurant ko parang iniaano ko yung pagkain nila naman sa akin, mga ginawang pinggan, sulyaw, baso. So, yung experimentation ko naman and then yung happiness ko pagluluto, ini-incorporate ko dun sa kulay ng aking mga bowls, plates. So, yung kulay ng pagkain, kulay ng mga glazes. And then, I know how the people who ate here, kung paano nila na-enjoy. Na-enjoy talaga sila. Paano po sila ngayon, ngayong pandemic? May reservation pa rin? Ever since may reservation kami, kasi hindi kami ang advertisement namin is word of mouth. So, you can see wala kaming signage. So, actually, yung mga tao na, nung lumabas ang social media, mas nagkaroon kami ng FB page. So, doon sila nag-reserve, doon sila sa bed and breakfast. Doon nila nakikita yung mga pictures, ng mga comments, ng mga visitors. So, yun ang advertisement namin. So, talagang social media helps a lot. Kumbaga, nandiyan lahat yung aming yung pwedeng malaman tungkol dito. May mga nakita lang kami dito sa lugar. Kanina nga, off-cam, napag-usapan natin yung swimming pool. Yan. So, may balak po ba tayong maglagay ba ng amenities? Kasi, actually, pagka may swimming pool, parang resort na ang dating. And then, I had 30 apos. Tatlong po ang apo ko sa pamangkin. So, baka sila na lang ang mag-swimming. Pag pumunta dito, sila na lang. Baka sila na lang. Madami ng apo ko. So, para lang ito nagsiswimming. And then, isa pa, mahirap yung maintenance ng swimming pool and then yung outlet. Wala kaming kanal dito, like sa syudad na meron kang pagtatapunan ng tubig. Sir Ugo, kasi ngayon lang uli kami nakapasyal dito sa iyong napakaganda, napaka-solemn na lugar dito sa may bahagi ng Barangay Lusacan, Tiaong, Quezon. Kumusta naman po ang buhay sa araw-araw ngayon? Well, since nag-pandemic, hindi naman natin ikakailanan. Lahat tayo naka-experience ng lockdown for almost 8 months.
But then last year, October, November, DOT, they allowed us to open na dahan-dahan. So nag-accept na kami ng paunti-unting guests para, of course, to follow the health protocols of our DOH. And then at the same time, para din makaiwas tayo sa COVID. That's why pinatutupad namin yung social distancing and then face mask kahit walang face shield. And then the contact tracing, the temperature, yung tinukunan namin ng temperature, and then alcohol and any sanitizers. So, Sinunod natin lahat. sinunod natin lahat. And as of now, medyo okay na, nag-pick up na ang negosyo. Pwede po bang pumunta dito anytime yung mga makakapansin sa atin? Lahat pong visitors are welcome. No entrance fee. And then ang ating pong mga guests for lunch, kailangan po na reservation at least 3 days before. 3 days before. Minimum po natin 10. Kasi ako po yung, it's not because ako yung nagluluto. When we hired people na nagkatulong ko, pagka po less than 10, lugi po sa asikaso. So that's why, inano po namin yung minimum of 10. But then, pagka may 10 na, head of you, na kapag pa-reserve, kahit mga 2, 3, pwede na kayo mag-reserve. Okay. Mas ahead of time po. And then sa overnight accommodation, meron po kami bed and breakfast. We have 5 rooms. We can accommodate a maximum of 17 persons. 17. Sa weddings naman po, since nag-pandemic, ang weddings natin ngayon ay 30 to 50 persons allowed. Okay. Maganda pag dito nga pang Intimate wedding. Meron po kaming piging ang tawag. Piging. So, we have yung mga pamangkin ko na nag-aasikas. Sila. So, it's a package of darating na lang po sila. Pwedeng garden wedding. Garden wedding, Pwede na, naging dito na mismo, destination wedding na po kami. Dito na mismo magkakaroon ng ceremony. Maganda siya. Baka gusto mo magpakasal. Sir Ugo, sa estado ng buhay ngayon, kanina na pag-usapan natin, it's a choice at nag-i-enjoy kayo. Sa palagay nyo, nandun na kayo dun sa rurok ng tagumpay nyo? Or saang parte kayo nandun sa inyong pananaw? Well, ang pananaw ko sa rurok ng tagumpay, yung talaga may nakamit ka na sobra-sobra or yung hindi mo na makarry. Ayun na nga. Ang aking ngayon, ang success ko ngayon yung ligaya, yung happiness, yung contentment. Kung ako sa naroon, ang iniisip ko na lang ngayon to continue, to maintain where I am. Kasi sabihin na natin na yung age natin, realize natin na we're getting older. In 3 years time, already senior. Senior na. So, I'm spending my time, quality time, for my business as of now. Kasi sabi ko sa sarili ko, darating yung time when I retire, I think that's the time you will enjoy yourself na doing nothing, just to eat and to relax and to sleep. May supervise na lang po dito sa... So, helmet pa niya. Malakas pa din ang pakiramdam niya. Alam mo, pinaka-paborito kong puntahan ay yung Palengke. Kasi na-absorb ko yung energy. Pero ang lahat sila nagmamadali. Lahat sila busy. That's why I love going to the market. May sa pamilya. Pag dito pa, utay-utay ka relax ka naman. Relax ka naman. Habang ginagawa-gawa mo yung mga pagdideform ng diba? Yung kabaliktaran doon, dito naman ay ganun katahimik naman dito sa lugar na to. May na po kayong mga pamangkin na ito bagay, may ipapamahanan nyo na ba ito sa kanila? Meron na. Alam mo, I'm thankful sa pandemic. Very thankful ako sa ngayon ng pandemic. Kasi lahat halos pamangkin ko nag-aral gumawa. Pati yung mga apo ko. Nagkaroon sila ng time. Nagkaroon sila ng time. So,
Maraming mga products dyan na mga sculptural, iba-ibang na expression nila. Nabebenta na nila, nakakabenta na sila. May nagsabi na po sa isa sa mga apo nyo or pamangkin na, Tito or Lolo, gusto ko paglaki ko ganun. Lahat sila halos. Galing. Idol ka nila. Idol nila. Gusto nila mag-play. Yan. Although nag-ano sila ng of course, kita nyo mga bata. Puro ang hawak ay cellphone. Makikita mo sila nagkakaroon ng interest manood ng mga YouTube ng mga for creativity. Yun yung maganda doon, Ana. Wala ka bang balak na magtayo dito na parang school for the kids or Well, nagtuturo na ako. Okay. Oo, nagtuturo ako tuwing summer kaso since nag-pandemic, hindi ako nakapagturo last year. And then, ngayon naman, ang ginagawa namin, yung mga nag-overnight sa bed and breakfast, yun ang ino-offer namin activity. So, we're giving them 2 hours na paggagawa ng hands-on on play. So, para hindi sila mabore. But hindi ako magtuturo ngayon ng complete course kasi pandemic. Kasi face-to-face po yun. Kailan nyo po nasimulan yung school na yan? I started 2000. But no, not 2000. 2010. 2010. 2010. Every summer lang po. Every summer. Sa mga bata. Sir Hugo, yung mga, may mga award ka na ba na natanggap? Well, meron na Anak ng Tiao, Kalilayan Award, Best Production Design. Marami na Hindi na niyo matandaan. Hindi ko na matandaan yung iba, oo. Yung mga ano yata, yung anak ng... Medalya. Medalya ng karangalan. Oo, yung medalya ng karangalan. Kasi parang doon natin siya na-met. Oo, medalya ng karangalan. Basta lagi siyang binabanggit. Sabi, Hugo, bigyan. Sige, pag ano... Sikat nga po kayo. Pag sinabing gano'n, sige, puntahan natin yun. Sasama naman kami. Well, siguro yung sinabing tour. sikat, dahil siguro ng mga exposure ng media like sa TV and then sa magazine. Actually, simula nung ako nagluto, ang dami na nag-feature sa akin foodie magazine. Oo, and then yung may SM, may city, may cuisine, ako'y part of it. May city, may SM, may art, I'm part of it. So baga, kinuha nila ako paging bahagi ng San Pablo yung cuisine, yung art Ilocena. Kasi nasa gitna ako. Pati year. 21. So isa-isa ko yan. Ito mga glazes. Ibang ceramics na low fire. Ang ginagawa namin high fire. So yung pigment na bright na susunod. So ang temperature namin 2001 to 2500 degrees for 8 to 10 hours. Ayun ang firing ng glazing. Pero yung firing ng bisque, ano lang yun, mga 4 or 5 hours.
napakabait na yung aming boss na yan. Wala kami masasabi dyan. Ito yung aking mga ginagawa, isda, tapos gumagawa rin ako ng ulam. Yung bahay ko, dito rin galing. Nung nagkasakit ang anak ko, dito ko rin kinuha sa kay Sir Ugo. Madami siya natutulungan. Bukod sa akin, kami lahat natutulungan niya. 1990 di 31. Saka kami nagagawa din itong, kami ang naglilinis nitong order na ito. Nagagawa din kami ng yung mga ibang paninda. Ito, katulad nito, nakapagpaaral ako ng aking anak, sa aking silbi dito. At saka, nakapagpaayos ako ng aming bahay. Pang araw-araw ko na ito. Dahil ito laging pinayaan sa akin. Nagawa ng aking kasama. Siguro, tagal to, mga 35 na. Mas una ako din. Marami naman. Kami may mga itinutulong sa amin si Ugo para siyempre yung mga bonus gano'n, mga iba-iba. Siya ang nag-ano sa amin nito para siya nang lahat nag-ano. Siya lahat ang making siya ang artist eh. Kaya yun lang ang ginagawa na. Ano po yung pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood para magkaroon sila ng inspirasyon at marating din nila yung inyong narating. Kasi hindi lang kayo dito sa Pilipinas kilala pati sa buong bansa. Sure. Paano po natin, bigyan po natin sila ng... Well, I will give them, hindi naman masyadong inspirational, but I can say anything, kahit hindi sa field ng pottery. Sa nangyari sa akin, siguro yung talaga, yung sabi ko nga, yung determination mo, and then yung masaya ka sa ginagawa mo, and then of course, yung heart mo sa pagkikreate or sa pagtatrabaho. Kasi pagka gusto natin yung ginagawa natin, mahal natin yung ginagawa natin, there's no doubt that you will be successful. Success is happiness. Success is happiness. Yun ang maganda. You cannot measure success. But if you're happy, that's it. And contented. At yun ay matutupad sa mga bagay na yun na kailangan contented ka and happy sa ginagawa mo. The success will. Nandiyan na yan. Dadating na lang sa'yo. Ito na yun Yun na yun ang success. Yun na yung success Sabi nga, kung peaceful ka na sa iyong ginagawa, contented ka, at ikaw ay masaya. Saka masarap tumulog. Yun yung wala kang naalala. Yun na yung masarap tumulog. Kasi may peace of mind ka. Peace of mind ka na. Peace of mind. Wala ka ng worry. When you say pottery, it's Ugo Bigyans. Masasabi ngang malayo na ang narating ni Ugo Bigyan kung pottery lang ang pag-uusapan. Lokal man o international, nakatatak pa din ang kanyang pangalan at ang mga likha sa larangang kanyang ginagalawan. Si Ugo Bigyan ay isang taong inialay ang kanyang panahon at puso sa kanyang mga sining at likha. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung ano ang laman ng bulsa o karangyaang tinatamasa. Ang tagumpay ay naaayon sa kapayapaan, katiwasayan ng kalooban at kasiyahan na kanyang tinatamasa. Sa kanyang sariling bahay, natagpuan ni Ugo Bigyan ang istorya ng tagumpay ng kanyang buhay. So yan, si Sir Ugo Bigyan. At dito po natatapos ang aming programang Istorya ng Tagumpay.